Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Bitcoin ay ayan, patapos na raw po ang tinatawag nilang crypto winter. Kaya si Bitcoin, ayan, ay kung sakaling nagkaroon na po ng halving ay magkakaroon daw po ito ng bagong bull run. Ayan, or aakyat na po ang market price ni Bitcoin sa napakataas. Yan, panibagong mataas na presyo. Yan, maraming mga eksperto ang nagsasabi na babasagin nito yung kanyang previous all-time high at aangat ito sa hindi natin na masabi na mataas na presyo. Kaya yan, ayon po kay Morgan Stanley, ayan, ay siya po ay naniniwala na tapos na ang crypto winter. Yung mga hindi po nakakaalam, ano nga ba ang ibig sabihin ng crypto winter? Kung pag sinabi po natin crypto winter ay ito po yung kalagayan ng mga cryptocurrency kung saan ay bumabagsak po ang mga ito. Ayan, kasi nanlalamig. Ayan, kung pag umaakyat ay nag-iinit naman. Ayan, yan po yung naranasan natin maging hanggang sa ngayon ay parang crypto winter pa rin. Ayan, parang nagsa-sideways. Kung hindi na magsa-sideways ay bumabagsak yung presyo ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, apektado po talaga ang lahat ng mga cryptocurrency. Yan sa kalagayan na rin ni Bitcoin. Kasi si Bitcoin ay siya po ang tinaguri ang mother of all cryptocurrencies. Kaya kung ano po yung kanyang sitwasyon, kung ano po yung kanyang kalagayan, kung siya ay umaakyat or bumabagsak ay ganun din po. Ayan, ganun din po ang karamihan na kalagayan ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, si Morgan Stanley. Siya po ang nagpahayag. Ayan, sabi niya dito ay crypto winter has most likely thawed and expects Bitcoin's next halving will spark a new bull run. Ayan, mukhang yan, patapos na ang crypto winter. Ayan po ay ayon kay Morgan Stanley. At ayan, inaasahan po natin marami na pong nag-aabang ayan, sa paparating na Bitcoin halving. At yung Bitcoin halving na ito ang siyang ayan, magdudulot ng panibagong bull run. Hindi lamang po kay Bitcoin kundi sa lahat ng mga cryptocurrencies. Kaya yan, Wall Street giant Morgan Stanley believes that crypto winter is over. Ayan, tapos na ang crypto winter. Ayon kay Morgan Stanley. Hindi po siya basta-bastang analyst lamang dyan sa kalye. Ayan, sapagkat si Morgan Stanley ay yan, mula po siya sa Wall Street. Yan, alam na po natin siguro yung Wall Street. Ayan. And Bitcoin's next halving will kick off a new bull run as it has in the past. Ayan. In a recent report titled Will Crypto Spring Ever Come? Yeah. The bank's wealth management division delved into the 4-year cryptocurrency cycle and the significance of Bitcoin's halving events on market cycles in shaping the crypto landscape. Yan. Maraming nagtatanong na ayan, kailan kaya darating ang katapusan ng crypto winter? Ayan, or kailan naman kaya darating ayan, yung tag-init. Ayan, kung saan ay ito naman yung pag-akyat, yung panahon, yung season para umakyat ang mga cryptocurrencies. At ayan na nga, sabi nga ni Morgan Stanley, ayan, patapos na ang crypto winter. Ayan, hindi na natin kailangan pang maghintay pa ng matagal kasi nandyan na yan, palapit na ng palapit yung parang
magbibigay po ng palatandaan rito para mag-umpisa ang bull market ay yung uh, nalalapit na Bitcoin halving. Yan, the four seasons of crypto. Yan, meron palang apat na iba't ibang mga seasons ng crypto. Ayan, Galindo began. Galindo began by drawing a parallel between the 4-year cryptocurrency cycle and the year's 4 season. He detailed the 4 distinct phases of the cryptocurrency cycle, with each phase bearing a resemblance to a season. Ayan. Meron daw pong apat na cycle ang cryptocurrencies, at ang kada isang cycle ay parang meron din itong pagkakapareho sa mga seasons. Yan, seasons natin. According to the report, the summer phase commences with the highly anticipated halving event, where the new rate of Bitcoin creation is slashed in half. Ayan. Yan daw po yung summer phase. Ito raw po, dito po magaganap yung inaasahan ng karamihan na halving event, kung saan ay yung reward po na nakukuha ng mga minero dito kay Bitcoin ay mahahati sa dalawa. Historically, this phase has been marked by substantial price increases in Bitcoin. As scarcity drives demand, it typically culminates when Bitcoin surpasses its previous all-time high, sparking euphoria in the market. Ayan, kasi yung Bitcoin halving na ito ay magdudulot po talaga ito ng demand. Yan, sa dito kay Bitcoin, kasi yan, mahihirapan mo na po talaga yung mga minero na makakuha ng reward. Yan, kaya ito ang siyang magiging sanhi para magkaroon ito ng demand. After reaching a new high, Bitcoin garners media attention, attracts new investors, and piques the interest of businesses. Yan na, si Bitcoin, dahil sa pangyayari na naabot niya yung new high. Ito po yung nangyari po ito nitong mga nakalipas na taon. Yung nagkaroon siya ng nung siya ay yung previous Bitcoin halving, kung saan ay nagkaroon po siya ng nagdulot po ito ng bull market, ay ayan, nakaakit po ito ng media attention. Talagang pinag-usapan po ito sa iba't ibang mga social media. Ayan, nakapag-attract na rin siya ng mga bagong investors. Ayan, at naging topic ito, pinagka-interesan ng mga iba't ibang mga businesses. Kaya ayan, this phase is reminiscent of summer turning into a fall as the crypto market basks in the warmth of renewed interest. Ayan, yung phase na raw na ito, ayan, yung phase na ito ay ito na yung reminiscent of summer daw, turning into a fall. Ayan, mula sa summer ay nagiging fall na ito. Ayan, marami nang nagkaroon ng interest kay Bitcoin dahil sa pag-angat nito. Umangat ito sa kanyang, ayan, nagbigay ito ng malaking gain. It spans the period between surpassing the old high and establishing a new peak, marking the climax of the bull market. Ayan na nga, yung fall. Ayan, yung fall na ito ay ito na nga, yung nalampasan ni Bitcoin yung kanyang previous all-time high. At nagkaroon ito ng panibagong all-time high. Kaya yan, ito na raw yung tinatawag nilang climax ng bull market, kung pag na-establish niya na yung kanyang panibagong all-time high. Post-peak, the market enters a bearish phase similar to the onset of winter. The market cools down as the investors lock in profits and divest from Bitcoin. Ayan na po, yung post-peak. Ayan, parang onset na, yung parang umpisa na ito ng winter. Ayan, winter na naman. Kasi dito na papasok yung bearish phase. Umpisa ng bearish. Ayan, sapagkat sa point na ito, dito na mag-uumpisa na lumamig ang market, sapagkat yung mga investors ay dito na po sila magti-take ng kanilang profits. Yan, magbebentahan ng mga ito para kunin yung kanilang kita. This phase has historically persisted for around 13 months, with prices experiencing significant declines
from their highs. It is a time of consolidation, correction, and introspection for the crypto community. Ayan. Ito na raw yung pag bumabagsak na yung ito na nga yung yung winter phase or yung crypto winter ay ayan, posibleng magko-consolidate siya, ayan, magkakaroon ng correction at saka ayan, introspection for the crypto community. Preceding each halving event, Bitcoin's price generally rebounds from its lowest point. However, investor enthusiasm tends to remain relatively subdued, much like the cautious optimism of early spring. Ayan. Sa kadalasan daw po kasi, kung bago mangyari ang Bitcoin halving, ay talagang babagsak ng todo ang presyo ni Bitcoin sa kanyang pinaka mababang presyo. Yan, hanggang sa napakababa talaga. Kaya marami talaga yung mga investors, yan, yung talagang mahihina sa pag-hold ay talagang sila talaga ang bibitaw. Pero may mga talagang may mga investors na rin na talagang matitibay at sila talaga yung talagang kikita rito. Kaya yan, this period when the crypto market finds its footing again, preparing for the next halving event and the subsequent bull run. Yan, Galindo highlighted that there have been 3 crypto winters since 2011, each spanning roughly 13 months. He also noted that Bitcoin's halving event plays a significant role in driving the value of the flagship crypto. Ayan. Kung pag bumabagsak po talaga si Bitcoin, ay kailangan po talaga yan. Dahil dyan po talaga tayo makakapag-accumulate ulit ng mga Bitcoin natin. Yan, mga makakapag-accumulate tayo ulit. Kasi kung pag isa po tayo sa mga nakapagbenta na, nakapag-take profit nung ito ay nagkaroon ng bull run, yan, or sa yan, nung naabot na po nito yung kanyang climax, ay syempre kailangan na rin nating bumili ulit sa pinakamababang presyo nito. Kaya ganyan lamang po ang laro dito. Ayan, kay Bitcoin. Ayan, talagang long term. Yung mga long term na investors talaga ang malaking kinikitan. Ang malaki yung kanilang kita rito. Ayan, ayon po kay Galindo, ang sabi niya dito ay historically, most of Bitcoin's gain came directly after a halving event that occurs every 4 years. Ayan. Lahat daw po ng mga gains or kinita ng mga investors na malaki ay yan, nakuha po nila yan. Na-take profit po nila yan pagkatapos ng halving event. Yan, at ito yung nangyayari talaga ito sa kada 4 na taon. This observation lends credence to the notion that a crypto spring may be on the horizon. Signs of spring. Yan, the report said there are several key factors to consider in determining whether crypto spring has arrived. Historical patterns reveal that the trough of Bitcoin and previous crypto winters typically surfaces about 12 to 14 months after the peak, offering a timeline for market cycles. Ayan, yan po yung spring. Yan, ito naman yung mga sinyales kung nasa spring season na ba tayo. Yan, sabi dito ay typically, ayan, crypto winters typically surfaces about 12 to 14 months. Yan, yan po yung crypto winter naman. Ayan. Pero yung crypto spring, ayan, kailan ba yan? Offering a timeline. And basta sabi dito, there are several factors to consider para ma-determine natin kung crypto spring na. Kaya ayan, meron siguro rito. Another crucial factor is gauging the decline of Bitcoin's value from its all-time high. Bitcoin prices have plummeted by approximately 83% from their previous highs in past crypto winters. Ayan, ito na rin po yung isang factor, yung pag-decline or pagbagsak sa value ni Bitcoin. Yan, minor capitulation is a noteworthy indicator. Yan na rin. As many miners cease operation due to financial losses when Bitcoin approaches a through of past cycles. Miner behavior is monitored through Bitcoin difficulty
a metric gauging mining is decreasing difficulty signifies proximity to the throw. Ayan, yung mga minero ay ayan, ito na rin po ang isang factor. Yan, para bilang sinyalis na yan, spring na. Nasa spring season na tayo ay yung mga minero ay marami na sa kanila ang nag-i-incur ng losses. Parang hindi na po sila kumikita sa pagmimina. Ayan, yung kanilang pagmimina ay nauuwi sa pagkalugi. Ayan, nalulugi na sila kaya yung iba ay tumitigil na. Ayan, kasi wala ring ayan, sila ay imbis na kumita ay napapagastos pa. Kaya yan, the Bitcoin price to thermocap multiple is another critical metric. Ayan, yung thermocap measures the total of investment in Bitcoin since its inception. A lower price to thermocap ratio indicates a throw. Ayan, throw, while a higher ratio suggests a peak in the market's trajectory. Ayan, medyo mahirap pong ipaliwanag itong si thermocap. Ayan, kailangan po natin ng illustration dito para maipaliwanag natin ito. Ayan, pero basta ang sabi rito ay, ayan nga, meron itong yung thermocap na ito, a lower price to thermocap ay nag-i-indicate ito na, ayan, suggest yung ratio niya ay suggest peak in the market's trajectory. Ayan, kailangan talaga natin itong i-illustrate para maipaliwanag. The report added that price action can also signify the end or a beginning of a new cycle. A substantial 50% increase in Bitcoin's price from its lowest point typically indicates a trough. Ayan. However, there have been instances where significant price declines followed such gains. Yan, yung panghuli rito na sign, yan, na sign of spring ay yung price action ni Bitcoin. Yan, maaari nating makita rito kung tapos na or nag-uumpisa na ang bagong cycle. Yan, sa kadalasan raw ay 50% ng magkaroon na ng 50% na increase sa presyo ni Bitcoin. Yan, mula sa kanyang lowest point. Kaya yan yung mga factors na basihan natin para masabi natin na nasa spring season na tayo. Kaya ayan. Pero basta sabi rito ni yung kung medyo naguguluhan tayo sa mga paliwanag dito ay ayan, basta sa madaling salita ay sinabi rito ni Morgan Stanley na patapos na raw ang crypto winter. Ayan. Kaya ang inaabangan na lamang natin ay ang paparating na Bitcoin halving at asahan po natin na yan, dito na talaga magsisiakyatan ang hindi lamang si Bitcoin kundi ang buong cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.